Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Mukhang nahihibang na nga ang Utah Jazz. Matapos na hindi nila bigyan ng contract extension si Walker Kessler, ngayon ay available na ito sa mga usapang trade dahil sa kanyang expiring contract. At ayon sa report ng LakersDaily.com, ang hinihingi na kapalit ng Utah Jazz para kay Kessler sa Lakers ay si Austin Reeves at 2 first round pick. Hindi ko nga alam kung sinong nasa tamang pag-iisip ang kakagat sa trade na ito. Kung hindi lang nga sobrang lalim ng guard talent sa Western Conference, si Austin Reeves ay in consideration for All-Star matapos na mag-average ng 20 points, 5 rebounds, and 6 assists per game. At nais pa nila ito na samahan ng 2 first round pick, kapalit ng isang player na nag-average lamang ng 11 points and 12 rebounds per game sa isa kung hindi man ito ang pinakamahinang team sa NBA na Utah Jazz. At naglaro lang din nga siya ng 58 games last season dahil sa mga injuries. Kung magiging totoo lang nga tayo, kahit isang first round pick pa lang ay masasabi na natin na fair trade na ito para kay Walker Kessler. Subalit talagang matigas at mahilig mangbarat itong si Danny Ainge mga kaibigan. Gawain na nga niya ito noon pa man sa Boston Celtics na nagresulta sa pagkakadraft niya kay Jason Tatum at Jaylen Brown. At ngayon ay nais niya itong muling gawin sa Utah Jazz. Kung nabiktima niya nga noon ng Brooklyn Nets, ngayon nga ay Lakers naman ang tinatarget niya. Ano ba ang masasabi nyo sa hinihingi ng Utah Jazz na Austin Reeves at 2 first round pick para maging kapalit ni Walker Kessler? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jared McCain. Ang incoming sophomore ng Sixers ay nagpakita ng impresibong rookie season. Siya nga ang leading Rookie of the Year candidate noon at nag-average ng 15 points per game. Nang sa kasamaang palad ay tinamaan ito ng injury na torn ACL na nagresulta sa pagkaka-out niya sa buong season matapos lamang na maglaro ng 23 games. Ganun pa man dahil mahaba ang kanyang naging pahinga ay inaasahan ang bounce back season niya ngayon. Ganun pa man, few days bago mag-umisa ang training camp ay tinamaan na naman ito ng torn UCL injury sa kanyang hinlalaki na magiging dahilan ng kanyang pagkaka-out ng buwan. Kaya naman hindi pa nga nag-uumpisa ang season ay tinamaan na naman ng significant injury ang Philadelphia 76ers. At dahil sa kanilang mga hindi magandang injury history ay inaasahan na hindi magtatagal ay susunod din dito si Joel Embiid at Paul George. So definitely bad news para kay McCain at Sixers. Sa ngayon ay balik TikTok muna si Jared McCain mga kaibigan. Posibleng mas malaki pa nga ang kikitain niya sa mga sponsored ads sa TikTok kaysa sa kanyang kontrata sa NBA. Dahil sa mga NBA players nga, hindi sa LeBron, Giannis, Curry, Luka o kung sino pa man ang may pinakamadaming followers dito, kundi si Jared McCain nga ito mga kaibigan na may konting dugong Pinoy. Subalit typical nga ito na ang alam lang na salita ay mabuhay, lumpia at chicken adobo. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?